Is she your fiancé? Tanong ni Pia. Habang nakaturo sa cellphone ko na. Nakapatong sa table na gamit ko dito sa library. Hanggang ngayon ay hindi ko pa din tinatanggal o pinapalitan ang picture ni Pao na wallpaper ng cellphone ko. Umiling lang ako sa kanya bilang sagot. Your girlfriend? Tanong niya ulit. Umiling lang ulit ako sa kanya. The one you, I like, alanganin niyang tanong. Bumuntong hininga ako at alam kong naintindihan na niya ang reaksyon ko. Iyon. Natigilan siya at ilang sandaling natahimik. Are you in love? Dagdag niyang tanong. Alam kong sa pagsama-sama niya sa akin ay umaasa siyang magugustuhan ko siya. But, I would never ever change my mind. Tanging sagot ko. So, did you change your mind? Hindi ka na magpapakasal sa fiancé mo. I didn't change my mind, sagot ko. Natigilan siya at tila iniisip ang sagot ko. I thought, you like her, you love her. Bumuntong hininga ako. I am getting impatient with her questions. What if you will have a chance with her? Sincere ba talaga siya sa sinasabi niya o inaalam niya kung ano ang pwedeng makapagpabago sa isip ko? That doesn't matter. I am a Montenegro. We are a man of our words. Mas matimbang ba sa'yo ang responsibilidad kaysa sa damdamin mo? Tanong niya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito siya umaakto, lalo na kapag patungkol sa personal kong buhay. Ano naman kung hindi ko pakasalan ang mahal ko? What can change your mind? Tanong niya na nagpaseryoso sa akin. Are you into something? Tanong ko at tinignan siya ng seryoso. Napailing-iling si Pia. Naging normal na lang at nakasanayan ko na ang presensya ni Pia kapag narito kami sa school. Napagkakamalhan na din kaming magkarelasyon ng ibang mga estudyante na hindi ko na inabalang. Hindi ko ugaling sagutin ang mga tanong ng iba. I don't need to explain everything. Why? I'm not a celebrity. Ako lang ang nakakakilala sa sarili ko. Ginagawan ko lang ng pabor si Pia para hindi na siya maging tampulan ng bully. Konsensya ko na lang kung hahayaan. Kung may nananakit sa kanya, hindi okay. Sa akin na inaapakan ng isang tao, lalo na kung mahirap lang ito. Akala ko ayos lang na nakadikit lang din si Pia sa akin. Hanggang sa isang araw na natagpuan ko ang aking sarili na naiipit sa responsibilidad ko bilang isang Montenegro at sa responsibilidad ko sa kanya. What should I do, Papa? Tanong ko kay Lolo sa nanlulumong tono. Bumuntong hininga siya at nailing. Kung ano ang sa tingin mo ay tama, iyon ang gawin mo, sagot niya sa seryosong tono habang mariin na nakatingin sa akin. But, if that decision won't make you happy, and will only make you miserable for the rest of your life, better think it through. Payo niya. Hindi ko masyadong naisip ang katagang binitawan niya. Dahil ang nasa isip ko lang ay ang pag-atras sa engagement namin ng babaeng ipapakasal sa akin. Aatras ako sa kasunduan dahil sa responsibilidad. Responsibilidad ko kay Pia. Tanggap ko naman na hindi ang mahal ko ang makakasama ko sa habang buhay. Pero hindi ko inakala na si Pia yun. Pero hindi naman kaya ng konsensya ko. Napabayaan na lang siya. Naaawa ko sa kanya lalo na at dumada na siya sa depression. Are you sure about that, dude? No what, mukhang nakasama pa na. Hinayaan natin na lumapit si Pia. Bumuntong hininga lang ako. Naalala ko na naman ang labis na pag-iyak at ang pag-hysterical niya. Hindi mo naman kasalanan yon, bro, alo. Sa akin ni Aki. Hindi ako umimik. Tahimik lang ako nag-inom. Ang bigat ng atmosphere. You know what?
Let's get us some women tonight. Saad ni Jethro. Yeah, right. Maybe that's what I need. Woman. Malapad ang ngiti sa labi ni Pia habang inaalala ang nangyari. Gusto niyang celebrate dahil pagkatapos ng ilang taon. Napagdikit-dikit kay Alwin ay unti-unti nang nagbunga ang lahat. Ang lalaking pinakaasam niya at ang lalaking pwedeng magbigay sa kanya ng karangyaan. Sawa na siyang maging fuck body ng mga mayayaman na lalaki. Mga lalaking pansamantalang nagpapawi sa init ng kanyang katawan na madalas niyang maramdaman. Nagkakapera siya doon pero hindi naman sapat. She wants more than that. She wants her man, the man he desire. At heto nga, nasimulan na niya. Pasasaan. Ba't doon din ang patutunguhan ng lahat? Nailing-iling siya at tila baliw na. Kinakausap ang sarili. Sabi ko na nga ba, Alwin, matimbang sayo. Ang responsibilidad, natatawa niyang bulong habang tinitignan ang sarili sa salamin. May mga gasgas siya sa kanyang pisngi na hindi pa gaanong natutuyo kung pwede nga lang huwag munang matuyo dahil nagagamit niya ito para kaawanan. Siya ni Alwin. Hindi siya maaring ikasal sa fiancé niya. At mas lalong hindi siya makakasal sa babaeng mahal niya. Naalala pa niya kung paano niya gasgasan ang mukha niya bago siya umuwi ng umagang iyon. Tiniis niya ang sakit na ginawa niya sa sarili upang magmukhang totoo ang naisip niyang plano. The plan went so well. Paniwala si Alwin sa acting niya. Sisiguraduhin niyang meron na siyang panghahawakan kay Alwin. Nakita niya ang guilt at awa sa mukha ni Alwin. Oh my God. Alwin, I was so scared, I thought I would die, iyak niya habang yakap niya ang binata ng mahigpit. Humagulgol pa siya ng malakas at ang mga masunuri niyang luha ay saganang umagos sa kanyang pisngi. Where were you? I thought you'd come and save me, wika niya. Pero sa loob-loob niya ay natatawa na siya. I texted you, I called you, dagdag pa niya. Para mas lalong magilty ang binata. Paano nga naman masasagot ng binata? Ang tawag niya kuno nasa kanya ang cellphone nito na sinadya niyang kunin. Para talagang hindi nito masagot ang tawag niya. Inaalo siya ni Alwin habang hinahaplos ang kanyang likuran. Finally, nahahawakan na din kita, anya sa isipan. Who did this to you? Tanong ni Alwin. Umiling siya, hindi niya pwedeng sabihin. Wala siyang pwede maituro dahil hindi naman totoo. She acted like she was so scared to remember that terrible night of her life. Terrible nga ba? No, she enjoyed that night. She was sex addicted. She didn't feel violated at all. It was a night full of pleasure. They abused me, saad niya sa garalgal. Na boses na kasama sa magandang arte niya. Wala nang magmamahal sa akin, Alwin. Don't say that, sagot ni Alwin. Napangiti siya sa loob-loob niya. Mukhang gumagana na ang pagiging maawain ni Alwin. I am not a virgin anymore. Matagal ka nang hindi virgin, kontra ng isip niya na muntik panyang ikairap. Hindi basehan ang pagiging isang birhen ng isang babae, sagot ng binata. His voice was so sincere. Maingat na hinaplos ng binata ang pisngi niya. Ikaw lang ang tanging lalaki na makakatanggap sa akin. Nakita niyang natigilan si Alwin sa sinabi niya. Don't leave me, please, I am so scared. Anya sa nagpapaawang boses. Tumango ang binata. Gusto niyang lumundag sa tuwa. Akala ko papatayin nila ko, Anya.
Wala sa sariling sagot sa kanya. Nang binata. Ang alam lang niya ngayon ay, binabagabag siya ng konsensya niya. Kung bakit ba kasi iniwan niya ito kagabi. Sa bar. Hindi man lang niya naisip na baka mapahamak ang babae. Pero hindi naman siya ang kasama nito. Kagabi. May mga kasama din itong mga babae. Bakit pinabayaan lang ng mga ito? Si Pia na mapahamak. Where were they? I called you how many times? You are the one I have in mind who could save me. Those words. It struck him. Napapikit siya. Hindi kaya ng konsensya niya. Your grandpa is right, don't make a decision without thinking it through. Bumuntong hininga ko dahil wala naman akong maapuhap na sagot sa sinasabi nila. Hindi mo pa nakikilala kung sino ang babaeng nakatakdang ipakasal sa'yo. Malay mo magustuhan mo pala siya. Pia is not your responsibility. I don't know if my instinct is right, but I think your sister is right. She doesn't look trustworthy. Umiling lang ako. Nandito kami ngayon sa kondo ni Aki, dito na kami dumiretso after school. Tinakasan namin si Pia. I need to breathe. She's getting into my nerves. Daig pa niya. Ang girlfriend sa inaasta niya. Halos lahat ng kilos ko pinapakialaman na niya. Am I really going to spend my whole life with her? Sumasakit na din ang ulo ko sa panay. Pag-iyak niya sa tuwing hindi napagbibigyan ang gusto niya. She told me she's undergoing some treatment due from her trauma years back. Because of what happened that night. When I left her alone in the bar. I really feel guilty about it, wala pa naman akong pinapangako sa kanya. But these past years, I always make sure that I have given all she needed. Sabi nila na best therapy daw ng mga babae ang pag-shopping, kaya naman madalas ko siyang dinadala sa mall at hinahayaan siyang mamili. Let's call off the engagement, Mom. Wika ko kay Mommy pagkagaling ko ng opisina. Nag-aaral pa lang ako pero binigyan na nila ako ng posisyon sa kumpanya. Nang sa gayon ay mas maging epektibo akong CEO sa oras na mag-take over na ako. Tumigil si Mommy sa kanyang ginagawa at tinignan ako ng seryoso. WTH, matapang niyang tanong na tila alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Because of that made tumaas ang boses niya at halos umusok na ang ilong dahil sa galit. Bumuntong hininga ko. I don't want my mom to get mad, but I want her to know my decision as early as now. Mom, don't be harsh, saad ko sa kanya. Do you like her? I thought you will keep your words, tanong niya at hindi makapaniwala akong tinignan. I thought I could keep my words about the engagement also. Matatanggap ko pa sana kung ibang babae, Alwin. Ang daming mga maayos na babae na anak ng mga kasosyo natin. Pero sa isang hamak na kagaya pa ni Pia, talaga, wala akong problema sa mahihirap. I love our maids and our employees, but that Pia, even though she is poor, I can't see some decency on her. You don't understand, Mom. Don't decide yet. The Gutierrez Heiress is the best woman for you. Pero umaasa si Pia sa akin. Naguguluhan na din ako. Siguro kung may makakapagpabago man. Nang isip ko ay kung magmamahal ako. Gusto kong matawa sa kaisipang iyon. Hindi ako naniniwala sa pagmamahal. Sa kaisipang iyon ay biglang pumasok sa isip ko ang isang tao. Nailing ako. Papuntahin mo si Pia dito, gusto ko siyang kausapin, utos niya sa akin saka
Kinumpas ang kanyang kamay. Tila. Nairita siya sa presensya ko at gusto na akong paalisin sa paningin niya. Nagpunta ako ng kusina at sinabihan ang maid na dalhan ng tubig sa sala si Mommy. Nagtipa na din ako ng mensahe para kay Pia para sabihing pumunta siya dito sa bahay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I don't like you, bulalas ni Mommy sa harap ni Pia. Maluha-luha agad ang mukha ni Pia. Sa salitang binato sa kanya ni Mommy. I don't like you for Amazon. Hindi ko alam kung ano nang mahika ang ginawa mo at napapasunod mo ang anak ko. Pero, sisiguraduhin ko hanggat nabubuhay ako, hindi ako papayag na madikit ang apelyido namin sa pangalan mo. Banta ni Mommy. Hindi ko na siya nagawang sawayin pa sa masyadong masakit na salita na binitawan niya kay Pia. Dahil matalas na tingin na pinukol niya sa akin. Huminga ng malalim si Mommy bago ulit nagsalita. After graduation, you can go to the country you prefer. You can choose one. I can help you make a life there. I will help you find a job and a house. Nagulat ako sa sinabi ni Mommy. Nagningning ang mga mata ni Pia. Nakaramdam ako ng kalagalakan sa reaksyon niya. Malalayo na siya sa akin at baka makatulong din ang ibang environment para sa kanyang therapy. Pero maya-maya pa ay nilingon niya ako. Tinitigan niya ako ng ilang minuto saka nag-iba ang mukha. Inilingan niya si Mommy. Hindi ko po kayang mawalay kay Alwin. Laglag ang panga ni Mommy pero agad ding pinalitan ng galit na ekspresyon. Nakita ko ang pagkuyom ng kamay ni Mommy, tila nagtitimpi ng galit. You can be great in other country. If you're expecting position in our company, Alwin can't give it to you. Tinaasan niya ng kilay si Pia. I will think about it po, sagot ni Pia at bahagyang nagyuko. What is this all about? May meeting pala. Hindi man ang ako nasabihan. Naglakad si Almira hanggang sa makaupo sa sofa. Nakatabi ni Mommy. Inirapan niya si Pia. Wala naman, anak, sagot ni Mommy. Tila may pagdududa kaming tinignan ni Almira. Tinaasan niya ako ng kilay pero umiling lang ako sa kanya. Kung malalaman niya ang offer ni Mommy kay Pia, malamang nasasabog na naman siya sa galit. I know, this is Mom's way of helping me out with my problem with Pia. Palakad-lakad si Pia habang madaming bumabagabag sa isip niya. Paano kung pag-alis pala niya ng bansa na gaya ng gusto ng Mommy ni Alwin ay doon naman siya ipakasal sa fiancé niya? Hindi maari. Ginugulo niya ang kanyang ulo na tila ba napakabigat ng problema niya sa mundo. Ilang taon na wala siyang naririnig mula kay Alwin patungkol sa pagpapakasal sa kanyang fiancé. Nang dahil doon ay napanatag siya. Buong akala niya ay wala na siyang magiging problema dahil bukod sa pakiramdam niya ay girlfriend na siya ni Alwin. Pero mukhang nagkamali siya. Kaya naman kailangan niya ng assurance. Hindi ng salita o pangako ni Alwin. Kailangang may panghawakan siya sa binata. Kailangang may mangyari sa kanila. Ni hindi man lang nagkakamali na halikan siya ng binata kahit minsan. Pero ngayon, kailangang higit pa sa halik ang mangyari sa kanila. Sisiguraduhin niyang magbubunga din iyon ng isang Montenegro. Kapag nangyari iyon ay wala nang magagawa ultimo ang Mommy ni Alwin, kundi ang ipakasal silang dalawa. Tama. Natigilan ako nang muli kong makita si Pau. And as usual, she's on a date again. Napatingin din si Pia sa banda ng nakaukulan ng pansin ko. Alam kong natigilan siya. She must have recognized
Pao. Is that the girl you like? Tanong niya. Pero hindi ko pinansin. Humakbang na ako. Para pumunta sa table pero hinila niya ang braso ko. Sa iibang restaurant na lang tayo, Aya. Niya at nauna na siyang lumabas. Hindi ko alam kung nagsiselos ba siya kay Pao, pero sa nakikita ko sa kinikilos niya ay natataranta siya. Wala akong nagawa kundi sundan siya sa labas. Nakailang lingon pa ako kay Pao bago ako tuluyang nakalabas. Masaya siya sa kausap niya. The guy looked like MYH. Mukha siyang womanizer and he's too matured for her. Baka pagsamantalahan lang siya. Umaakto siyang ignoranting playgirl. Mapapahamak siya sa ginagawa niya. Umiling-iling ako. Nasundan pa ulit ang ganoong ganap. Nakita ko na naman si Pao at may kasama. Na naman siyang lalaki. Dan. Girl. Para. Kang maubusan ng lalaki. Is that the girl you love? Mukhang weld. Ani Pia. Kumunot ang noo ko sa kanya. Dahil sa salitang ginamit niya upang ilarawan si Pauline. The guy she's with. Nginuso niya ang kasama ni Pao. He's a womanizer. He was known as a monster in bed, she said like she was so sure about the info she had said. Mukhang ang dami mong alam, wika ko. Sa kanya. Bumuntong hininga ko at nilingon siya. Ha? Na narinig ko lang sa mga kakilala. Ko galing kabilang university. Galing daw. Ng US, kaya alam mo na. Pinipilahan niya ng mga kababaihan para matikman lang. Kaya malamang. Nagustuhan din siya ng babaeng gos. Sinamaan ko siya ng tingin kaya naman. Tumigil na siya sa mga salitang idudugtong. Panya sa sasabihin niya. Nawalan ako ng gana dahil sa nalaman ko kaya naman. Umuwi na ako pagkatapos naming kumain. Sa ibang restaurant ni Pia. Iniwan ko na siya sa mall dahil hindi ko matiis ang pag-iinarte niya. Pabagsak kong nilapag ang katawan ko sa sofa sabay hampas ng cellphone ko. Bakit kahit nakakaramdam ako ng inis kay Pao ay hindi pa din siya mawala sa aking sistema. She's just a kid for Pete's sakes. I can have and taste every woman I want. Mas madami pang mas hamak na maganda sa kanya. Mukhang problemado ka. Dinig ko ang boses ni Mommy. Bumuntong hininga ako. Pero mabilis siyang nag-react kaya naman. Bahagya ko siyang tinapunan ng tingin. Kung tungkol lang sa babaeng hindi ko gustong marinig. You better not tell me. Anya. Natawa ko sa sinabi niya. You wouldn't believe me if I will tell you. Mom. Naramdaman ko ang pagtabi niya sa akin. At pagpulot niya sa cellphone upang hindi niya maupuan. Hindi ko maalalang sinabi ko sa'yo na si Pauline ang fiancé mo. Dinig kong wika ni Mommy na mababakasan ng pagkamangha. Mabilis akong umayos ng upo at tinignan si Mommy. Hawak niya ang cellphone ko at alam kong nakatingin siya sa picture ni Pao na nagsilbing wallpaper ko. Kumunot ang noo ko pero gayon na lang. Ang panlalaki ng mata ko nang rumihistro sa isip ko ang sinabi niya. Are you sure, Mom, it's really her? Tanong ko nang may bakas ng kaligayahan at excitement. Ninitian ako ni Mommy at marahang tumango at tumango ng maraming beses. Mababakas ang labis na kagalakan sa kanyang mukha. Niyakap niya ako kaya naman mahina. Akong natawa sa kanya. I am glad, son, that you like her, Anya. Napaisip naman ako. If she was MY fiancé, then I have all the rights to meddle with all of her affairs. I should stop her from dating guys. Pero naalala ko na naman ang sinabi niya noon sa party na hindi mawala-wala sa isip ko. She will leave me after months of our
Marriage. May karapatan ako sa kanya dahil ako ang fiancé niya. And I should be her first everything. Halo-halo ang nararamdaman ko dahil sa nalaman ko. Convinced Paya to take Emmy offer, Annie. Mommy. Makakasira siya sa kumpanya. Anak kapag nanatili siyang nakadikit sa iyo. Sumunod na araw ay nakita ko na naman. Si Pau. He's with the guy she's with the last time I saw her. At ang nakapagpakulo ng dugo ko ay sa hotel ang tungo nila. Gusto ko siyang hablutin mula sa lalaki. Pero hindi ko nagawa. Natuod ako. Naisip ko din na baka magulat siya at hindi pa niya ako nakilala. Okay, let's get even. Manlalaki ka. Hanggang gusto mo and I'll bed every woman I wanted to. Kapag nakilala mo, ako sisiguraduhin kong paparusahan muna kita. Naglasing ako kinagabihan dahil sa inis na nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Good morning. Naalimpungatan ako sa boses na narinig ko. Anong ginagawa ni Pia dito sa kwarto ko? Talagang nakapasok siya na walang humarang sa kanya. Nag-order na ako ng food natin dagdag niya kaya naman doon na ako tuluyang napabalikwas. Lalo na at naramdaman ko. Nahubot-hubad ako sa ilalim ng quilt. Nakita ko si Pia na may malaking ngiti habang inaayos ang mga pagkain. What are you doing here? Where are we? Sunod-sunod kong tanong. Relax, nasa hotel tayo, lasing na lasing ka. Kagabi at sinabi mo na mag-hotel na lang tayo, Anya. Wala akong maalala na kasama ko siya sa bar kagabi. Nakayamukos ako ng kamay ko. Wala din akong maalala. Did we do it? Did I do it with her? Pero wala akong maramdaman sa sarili ko. Dapat maramdaman ko yon kahit gaano pa ako kalasing.